So, eto na nga mga sangkay, no? Laglagan na po ito dahil nga po itong si Senator Lacson ay may bago na naman pong pasabog sa mga kapwa niya senador. Mukhang may mga madadaling kapwa niya senador. Sino-sino kaya ito mga sangkay? Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay itong malaking revelasyon ni Senator Lacson. Ako, excited ako. Kasi ito yung sinasabi ko mga sangkay na may mga kapwa rin pong senador dyan, sila Senator Lacson, na involved. Lalong-lalo na po yung mga tumanggap, mga sangkay ng yung mga campaign donor, ng mga kontratista. Naku, dapat alam nila yan, mga sangkay, na bawal yun. Pero bakit nila tinanggap? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.55 million subscribers na. Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below. Hashtag solid sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar. Alright. Let's go. Ito kasi ang pasabog ni Senator Lacson. Ayon po dito, ilang na mga senador o iba pang mga senador hindi ligtas sa flood control anomalies. Ayon po kay Senator Lacson. Ibang klase din po ang tapang nitong si Senator Lacson, no? Nakaraan pa po ito nagpapasabog mga sangkay. Palibhasa, malinis po yung pangalan, Malinis po yung record, Kaya ngayon, mga sangkay, mukhang may mga mayayari, itong mga senador. Ito mamaya, magbabanggit po tayo ng mga posible, hindi naman po natin sinasabing guilty na po sila. Pero posible po silang madawit. Okay? Tingnan natin, mga sangkay. Nagbabala si Senator Ping Lacson sa kanyang mga kapwa-senador. Anya, bukod sa mga kongresista, may mga senador din na sangkot sa mga questionableng flood control projects. Nako po, yari. I'm sure familiar niyo na, mga sangkay, kung sino-sino ang mga posibleng masangkot dito, di ba? Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Piniligtas sa mga senador sa bantang masangkot sa anomalyang flood control projects. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. May mga senador din kasing nagsisingit o nagsusulong sa amendments sa proposed national budget. Bukod sa mga miyembro ng House of Representatives. Ayan na. Sa ilang radio interviews, sinabi niyang posibleng nakikinabang ang mga ito ng sa hanggang 25% share ng pondo. Grabe. Para sa flood control projects. Grabe, no? Sabi niya dito, hindi ko sinasabing taga-house lang. Posibleng mayroon ding senador na nag-insert at kabahagi din siya sa 25% share na tinatawag na funder or proponent o sponsor ng insertions. Ganito na lang ang sasabihin ko. Maaaring meron, merong congressman. Nagkakabistuhan na, mga sangkay. Alam nyo, malalim po itong mga problemang ito, mga sangkay, patungkol po dito sa mga nakawan ng pera ng taong bayan na ginagamit po ang mga flood control para po lukuhin tayong mga Pilipino. Mga sangkay, alam nyo, kung napagawa lang talaga, kung nagamit lang ang pera ng Pilipinas sa maayos sa pamamaraan sa pamamagitan po nitong mga project, di sana hindi po araw-araw nagbubungkal sa kalsada itong mga, di ba, marami pong mga lugar sa Pilipinas, mga sangkay, kagawa pa lang, sira agad, tapos binubungkal na naman. Bungkal ng bungkal, wala na pong katapusan na pagbubungkal. Kahit nga dito, mga sangkay, may mga nakikita po ko sa gilid-gilid. Kalsada, kakaayos pa lang, nasira agad, tapos binubungkal na naman. Kasi nga po, substandard. So, ang mahirap pa po kasi dito, mga sangkay, yung tipong kakapropose lang ngayon, bawa halos taon-taon, pinopropose yung budget para po sa isang proyekto. Tapos hindi pala ginagawa. So, gaano na po katagal itong ganitong klaseng kalokohan? Ayon nga po kay Senator Jinggoy, di ba sabi po niya, hindi po ito ngayon lang nangyari, kahit noon pa nangyayari na po yan. Nagkataon lang po talaga, mga sangkay,
na si BBM talagang nagpursige. Hindi natakot. Alam nyo, pwedeng itago talaga ni BBM yan. Pwede niyang sabihin na wag nating yan kasi masisira yung administrasyon ko. Pero hindi. Sinabi pa rin niya para talagang tuluyan na pong matapos ito. Ang tawag sa kanila, funders o proponents ng insertions. Pero hindi pa sila mapangalanan ni Lacson. Dahil mas mahalagang mag-ipon muna ng ebidensya bago i-name drop ang kapwa mambabatas na posibleng sangkot. Ayon kay Lacson, may kanya-kanyang dahilan ng mga mambabatas pagdating sa insertions. Ilang halimbawa, ang pagtulong sa kanilang nasasakupan, pagtupad sa campaign promise, o kaya naman para punuin daw ang sariling bulsa. Ang sinumang lawmaker na gumagawa ng insertions para sa infrastructure projects, pwedeng magkaroon daw ng karapatang pumili ng contractor para rito. Una nang pinanawagan ni Lacson na i-disclose o divulge kung sino ang proponent na aamyenda sa 2026 proposed national budget. Pumayag dito si Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Ang Finance Chair ang dapat maglalahad nito, kasama ang dahilan kung bakit ito ginawa ng proponent. Giit ni Lacson, mas madaling masusubaybayan ang mga anomalya kung transparent ang bawat insertion sa budget, para malaman agad kung sino ang nasa likod ng posibleng ghost project. Nako po, kasi alam nyo, hindi naman po bago sa atin yan, no? Na may mga opisyal po talaga na naglalabi para po sa mga project. Bagamat hindi direkta mga sangkay, pero gumagawa po talaga sila ng pamamaraan. Lalong-lalo na po yung may mga utang na loob sa kanilang mga donor. Itong pa nga, mga sangkay. Meron dyan mga nasasangkot, 3. Yung isa naman, dating opisyal ni PRRD. Natahimik lang, mga sangkay. Kumbaga, bagamat hindi direkta silang sinasabing mga guilty. Pero, kumbaga, mayroon po silang kinalaman, mga sangkay. Posibleng meron eh. Kaya dahil nga po sa kanilang involvement, yung isa, di ba, isang senador, pamilya niya mismo, mga sangkay, contractor. Yung isa naman, donor, 30 million ang dinonate nung campaign. Yung isa naman, mga sangkay, nahulihan na po ng mga, ganun din po, donor. Tapos nahulihan po ng mga larawan, mga sangkay, na magkakasama, ng mga engineer na nai-involve. Nako, mga sangkay. Sa isang naunang exclusive Politico report, lumitaw na si Senate President Cheese Escudero ay naglagay umano ng mahigit 142 billion peso worth of insertions. Nako! Sa 2025 national budget. Nako po! Ang Bulacan, na baluarte ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Ayan na, pinangalanan na nga po nila. Grabe itong Billionaire News Channel, ang lupit. Pinangalanan mismo yung mga posibleng sangkot. Ito si Cheese. Ang nakakuha umano ng pinakamalaking allotment na mahigit 12 billion. Ayan na, si Villanueva. Agaran nitong tinanggi ni Escudero at tinawag na demolition job ng mga pabor umano sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nako, wag nang gamitin yung impeachment. No? Wag nang gamitin. Alam naman natin yun. Na, kumbaga, nilaglag na yan eh. Nilaglag, sila mismo ang naglaglag eh. So, dito, totohanan lang. Kung involved. Yari kayo dyan. Bilang dating investigador, giit ni Lacson, dapat managot ang mga malalaking isda Nako, yari. sa korupsyon. Yari, mga malalaking isda. Eto, mukhang may pinapatunayan si Senator Lacson. Well, ano sa tingin nyo? Sino itong mga senador na tinutukoy ni Senator Lacson? Si Villanueva ba ito? Si Cheese? Si Bongo? O kung sino pa? Kaya na mag-isip, mga sangkay. Comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.